Nakita niya paano abusuhin si LV. Pinupukpok mo ng martilyo, sinusuntok, dinidikdikan ng sili at pinakakain sa bibig ni LV at nilalagay mo pa raw sa ari ni LV. Hindi po, Your Honor. Aling LV, totoo ba ito? Ano sa lahat ng mga sinabi ko? Pwede ka sumagot, pwede hindi mo sagutin. Opo, totoo po lahat yan. Totoo po lahat. Yung dinidikdikan ng sili at pinapakain sa bibig mo. Opo, sinusubuan po ako ng sili. Tapos nilalagay pa sa ari mo. Opo, totoo po yan. Napakawalang yan ito. Uminit ang ulo ng mga senador sa paiba-ibang pahayag ng amo ni LV Vergara, ang kasambahay na bahagyang nabulag dahil sa pang-aabuso ng kanyang mga amo. Sa kulungan sa Senado ang bagsak ni Franz Garcia Ruiz, ang amo ng minultratong kasambahay na si LV Vergara, matapos na hilingin sa pagdinig ang pagkontempt kay Ruiz. Sa ikatlong pagdinig ng Senate Committee on Justice and Human Rights, na pinamumunuan ni Senator Francis Tolentino, ay lumutang na si Franz Ruiz, ang mastermind sa kalunos-lunos na sinapit ni Aling LV. Mrs. Franz have been giving a lot of inconsistent answers coming from me. And I believe that this woman, Miss Franz Ruiz, is the mastermind of everything, of maltreating, of inflicting severe injuries, leading to the total blindness of Aling LV. Si Aling LV ay pinaniniwala ang bahagyang nabulag, dahil sa matinding dinanas na pang-aabuso ng kanyang mga amo, mula sa taong 2020. Yung mga sugat niya po, yun yung tamad po siya maligo. Minsan inaabot ng 4 na araw, 5 araw siya maligo. Tapos po, yung mga sugat-sugat po niya na yan, nakakamot niya po. Sa unang pagkakataon ay lumutang din sa pagdinig sa Senado si J.R. Jimenez, o alias Dodong, na una nang nakaligtas mula sa pamamaril sa kanilang probinsya. Si J.R. na isa ring dating empleyado ni Franz Ruiz, ay witness sa pananakit kay Aling LV. Inuutusan po ako pero di ko po ginagawa. Sabi niya po na sapukin ko daw po. Sapukin mo? Oo. Ano sinabi mo sa amo mo? Sabi ko po ayoko puti. O anong, nung umayaw ka sa utos ng amo mo, ano sinabi ng amo mo? Wala naman po. Kita ko po binubugbog po siya. Paano siya binubugbog? Pwede mo bang demonstrate paano niya binubugbog? Kunwari ikaw si Aling Franz, si Madam Franz. Yung sinisipa-sipa po. Tapos sinasapok yung ulo. Saan niya sinasapok ang ulo? Suntok. Awo. Kamao. Walang instrumento, walang ibang instrumento. Wala po. Gaano kadalas? Araw-araw, gabi-gabi? Pag gabi po, pag minsan mainit po ang ulo. Bakit mainit ang ulo niya? Hindi ko po alam eh. Nailagay ko daw po na si Ate LB napasok po sa kwarto ko. Pumasok si Aling LV sa kwarto mo? Opo. Oo. Tapos? Tsaka po yung naglalagay po nung kalawang sa heater. Naglalagay ng kalawang sa? Heater. Heater? Oo. Oh, tapos? Tapos ako daw po ang sabing may gawa nung pag sa mata niya po. Ano? Yung pagsapok sa mata niya po. Pagsandok sa mata? Pagsapok sa mata, oh. Ano pa? Tsaka yung pong pagsunog ng washing. Pagsunog ng? Washing po. Washing machine? Oo. Ano pa? Lahat yan ay tinuro siya ni Franz. Opo. Ano pa? Meron pa raw naglalagay ng buhok. Opo. Pubic hair. Sa pagkain, totoo ba? Siya nagdikta nun? Opo. Siya po. Totoo bang meron nilalagay si Aling LV? Wala po. Ano pa? Binayaran ka ba para sabihin yon? Wala po. Walang ano? Wala po. Di ba umalis ka, no? Lumayas ka at pinabalik ka ni Jerry. Opo. Tama po ba? Opo. Tapos naisip mo, kaya ka pinabalik ni Jerry dahil para gumawa ka ng salaysay, yung unang salaysay mo. Opo. Tama po ba? Opo. Sige, tuloy mo. Ano pa sinabi ni Franz? Yun nga po, paglagay po ng buhok sa mga pagkain.
So, hindi totoo na doon sa unang salaysay mo na hindi totoo na sinaktan mo o sinapok mo si LV sa mata. Hindi po. Walang katotohanan. Wala po. Hindi mo kahit kailan pinagbuhatan ng kamay si Aling LV. Sinuntok, sipa, tadyak, untog sa CR, sub-sub sa loob ng CR, sa inidoro. Lumilitaw talagang sinungaling po kayo, ma'am. Kasama yung mister. Saksakan kayo ng pagkasinungaling. Diba? Sana makulong kayo ng mahabang panahon na para pagdusahan nyo yung ginawa nyo sa tao. Siniran yung buhay niya. Tinanggi nyo nung nakaraang hearing na sinaktan nyo si Aling LV. Sagot. Yes po, Your Honor. May nakita ba kayong mga pasa o sugat sa anumang parte ng katawan ni Aling LV nung panahon na mamasukan siya bilang kasabahay ninyo? Ulitin ko ulit yung tanong. May mga piklat na po siyang pumasok sa amin. Piklat? Mga 3 days po. Saan ang Mga piklat 3 days po ulit? siya nakikita yung mga piklat niya. May mga piklat siya sa mga paa, Hindi mo sa mga tinanong kamay, sa galing tsaka sa yung peklat. ulo. Wala pa akong oras, Your Honor, na magtatanong na ng Wala mga kang personal oras. nila. Unang araw na pumasok siya, hindi mo tinanong kung saan galing yung peklat niya. Kasi posible, hindi nyo nakita yung mga pasa at sugat sa katawan niya kung araw-araw siya mamasukan. Hindi mo tinanong kung saan galing yung sinasamang peklat. Hindi na po ako nag-usisa, Your Honor, sa kanyang buhay. Hindi mo siya kinunan ng NBI clearance nung pumasok siya sa'yo? Hindi po. Ni minsan ba hindi nyo pinagbuhatan ng kamay? Minaltrato si Aling LV sa loob ng ilang taon na namamasukan si LV sa'yo? Hindi po, Your Honor. Kontra sa sinasabi nung mga testigo natin ngayon katulad ni JM, ni Dodong at ni Patrick. Salesboy nyo alias Pau Pau. Kilala mo? Hindi po, Your Honor. Na tumagal lang sa'yo ng 2 linggo dahil hindi niya nakayanan yung pag-aabuso mo. Hindi po, Your Hindi mo Honor. kilala si Pau Pau. Hindi po, Your Honor. Handa siya tumistigo. Si LV, ayon sa kanya, ay hindi pa bulag nung nandun siya. Nakita niya paano abusuhin si LV. Pinupukpok mo ng martilyo, sinusuntok, dinidikdikan ng sili at pinakakain sa bibig ni LV at nilalagay mo pa raw sa ari ni LV. Hindi po, Your Honor. Aling LV, totoo ba ito? Sa lahat ng mga sinabi ko? Pwede ka sumagot, pwede hindi mo sagutin. Opo, totoo po lahat yan. Totoo po lahat. Yung dinidikdikan ng sili at pinapakain sa bibig mo. Opo, sinusubuan po ako ng sili. Tapos nilalagay pa sa ari mo. Opo, totoo po yan. Napakawalang hiya nito. Ikwento mo tungkol sa basura, Aling LV. Yung pong nagtapon po ako ng basura, may mga sugat na nga po ako at duguan. Tapos po may mga pasa-pasa na po ako sa mga katawan ko sa mukha. Tapos po, tinatanong po ako, sinong may gawa niyan? Teka, sino nagtanong sa inyo, Aling LV? Yung pong nagkumukuha po ng basura. Nagkakot ng basura? Opo. Okay. Tapos po, pinipicturan nga po ako. Tapos po, dumating po si kuya, bigla niya po ako hinila. Tapos, Sino umila sa'yo? yung pong amo kong lalaki, Bakit ka hinila? sabi niya, huwag kang magkukwento dyan, huwag kang magsusumbong. Tapos po, sinabihan po yung nagkakuha ng basura, burahin mo yung mga picture na yan. Sinabi niya rin sa nangongolekta ng basura Opo. na pinabubura yung mga pictures na kinukunan ka. Opo, tapos po, sinundan po yung mga nagbabasura sa... Depensa naman ni Franz Ruiz na sa pangalawang araw pa lang ng mamasukan sa kanilang tindahan, ay pinapauwi na raw niya si Aling LV, dahil sa napansin niya na may problema umano ito sa pag-iisip. Pinagsamantalahan mo yung weakness niya. Alam mo may problema sa pag-iisip, alam mo hindi po papalag, kaya binabaan mo yung sweldo. Mapagsamantala ka. Ayon kay Franz, nilalagyan ng kung ano-anong klaseng dumi ang kanilang inumin. Pero di ito magawang paniwalaan ng mga senador dahil umabot pa sa 2023 sa serbisyo si Aling LV, at nagawa pa itong pagkatiwalaan sa kanilang bahay. And I quote, may something medyo may tama utak niya. Referring to Aling LV. Totoo ba sinabi mo yon? Opo. Ano ibig sabihin?
Kasi po, Your Ano Honor, sinabi mo? naglalagay po siya ng mga pubic hair sa pagkain. Nilalagyan niya ng mga kalawang na pako yung mga heater kapag nagagalit siya sa kanyang mga kasamahan. Tapos daw po ay yung washing machine yun ang kwento nila sa akin kasi wala din po ako nasa kwarto nga po kami. Ay Pinabubulaanan na nga nila JM yung mga sinasabi mo ngayon sa akin. Na nagtuturo ka kay JM na isulat sa kanyang affidavit o yung kanyang unang salaysay na naglalagay siya ng mga pubic hair sa pagkain, naglalagay siya ng kalawang na pako sa heater, kung ano-ano pa. Lahat pinabubulaanan niya na eh. Kung sinabi mo sa reporter na may konting tama sa utak si Aling LB. Your Honor, pinapawi ko na po ang Ate LV noong August 12 pa lang po nung hindi siya marunong doon sa tindahan. Pinapawi Second ko day na. mo lang, second Opo. day pa lang niya, pinauwi mo Kasi na. po hindi kasi tindahan nga po kasi Your Honor ang kanyang i-apply sana sa akin. Wala nga So po ibig mo ako may bigay. sabihin, on the second day siya nagtatrabaho, nakita mo na may tama siya sa utak. Kasi po wala nga po ako may bigay na trabaho. Dahil hindi, sinungaling ito. Second day pa lang, pinauwi mo na. Opo, Second pinapauwi. day pa lang, naglagay na ng pubic hair sa... Hindi pa. Kasi kumbaga po, Kasi sinasabi mo, may tama na sa utak. Hindi pa, On hindi. the second day na pumapasok siya, ganun ba? May tama, naramdaman mo na may tama siya sa utak? Hindi pa po. Doon Oh. hindi po, pinapauwi ko na talaga siya kasi nga po, wala po ako may bigay na trabaho. Tapos later on po, nung mga, mga 2020 na mga February, saka ko pa lang po naramdaman na ganun, nung kinuha niya yung pera sa bag ko na 12,000 nung doon po kami sa Tianggian ng mga February ng 2020 kasi nasa Tianggian po kami at that time. Sabi mo, may problema sa pag-iisip, naglalagay ng pako sa heater, naglalagay ng pubic hair sa mga inumin. So, hindi nga normal yung gawain nyo. Nakakatakot nga. Kung ako bilang amo, meron akong ganong kasambay, tatakot ako. Baka mamaya lalasunin ako. Diba? Tama lang? Yes o no? Yes po. Nakakatakot, diba? Kasi baka mamaya lalasunin ka. Darating ang time, lalasunin ka, tama. Kasi baka mamaya sinumpong, laso ng susunod, imbis na pubic hair, tama. Kaya nakakatakot, tama. May kasama naman po siya sa... Basta nakakatakot yung, di ba? Yung ganong gawain. Opo. Mahal mo anak mo. Opo. Lahat gagawin mo para maprotekta mo yung anak mo, tama? Opo. Lalo pat babae, 15 years old. Opo. So, bakit transfer mo siya? Alam mo may problema sa pag-iisip, naglalagay ng mga kung ano mga dumi sa inumin. Bakit mo itatransfer siya sa anak mo na mahal mo? Matapos na makontempt ay inilahad ni Senador Tolentino, nasasalang sa isang lie detector test si Franz Ruiz, at ang 3 witnesses sa pananakit kay Aling LB, upang matimbang kung sino talaga ang nagsasabi ng katotohanan.